ang pag-uusapan natin. Malapit na GA natin, sir, mama. Oo nga po. So, sa Saturday na yun, sir, no? Yes. Yung GA natin. So, sana po ay makapunta at maka-attend po lahat po sana ng ating mga members. Ayan. Hindi po magiging hadlang ang panahon. Yes, oo, sir. Kahit na umuulan yan, meron naman tayong online. Exactly, no? Kaya yun ang inam ngayon sa panahon natin ngayon, yung technology ay na-maximize natin. Opo. Kaya yung mga kamay-ari natin from all over the world, hindi lang nationwide kundi worldwide, ay mapapanood po tayo ng live sa ating private group. Yan. So, sana po lahat po ay nandoon din, no? Naka-join na po sana tayong lahat. Oo. At kahapon, ma'am, bago natin ituloy itong kwentuhan session natin, ay importante na ma-remind sila, no? Baka hindi nyo po pa napapanood o nare-receive or nababasa yung email po. Or baka meron po kayong email address na kumbaga hindi updated sa amin. Kaya wala po kayong nare-receive na email, paki-message po kami kaagad sa aming Facebook page or kung sino man po ang friends po ninyo sa Facebook na staff po ng iPro Co-op. Nang sa ganun po ay mabigyan po kayo ng email kasi nandoon ma'am yung mga reports, ibang mga reports natin, no? So, kung sino man po yung mga kakilala po natin, mga members din, i-message ko na lang, i-PPM ko na lang din sa kanila, sir, para ano. Yung iba kasi hindi sila ganun ka-active po eh. May mga medyo hindi ganun ka-techy sa atin. So, yun. Tsaka po, baka minsan napupunta sa spam yung ano po nila, yung email. So, pa-double check na lang din po. Yan. So, ano po ito, napaka-importante po noon dahil nandun po yung ilang mga reports namin, no? Reports ni Ma'am JD at ilang mga reports po natin. Nandoon po siya. Ang purpose po noon ay para mapanood na po natin siya, mapagbulay-bulayan na po natin siya. Kung meron man po kayong questions ay ano po ninyo doon sa Google Form naman, no? Or suggestions ay mai-type nyo na po doon sa Google Form. Sa ganoon po, sa araw po ng Sabado, sa GA po natin, sa General Assembly po natin, ay pag-uusapan na lang po natin yung mga kunwari sa mga amendments kung may mga kinakailangan man, no? Hindi na po tayo magre-report ng yun nga, yung nasa video na yun. Kumbaga, mamamaximize po natin yung panahon, yung time na inalat po natin. So more on discussions na lang siya, Q&A na lang sa ating GA. Kaya marami po tayong means, no, para makita yung video na yon. Number 1, via email. Number 2 po ay doon sa private group po natin sa Facebook. Kaya yung mga kamay-ari po natin, no, na mga wala pang Facebook account, baka pwedeng yung anak ninyo, di ba? Kapamilya ninyo, ang i-recommend po ninyo na mag-join muna sa ating Facebook group. Sa ganun, kasi private group yun, ma'am eh. Opo. Hindi po yun makikita ng outsiders. Yes. Oho. So, para nang sa ganun po ay ma-update po kayo, yung kamag-anak po ninyo ay maikwento sa inyo na ito na yung access, ito na yung video, pwede nyo nang mapanood. Ayan. So, sa mga hindi pa po naka-join doon, no? So, sana i-PM nyo po kami. Ito po yung good news, ma'am, sa pag-join doon sa private group, libre siya, ma'am. Ay, libre lang. Walang bayad, ano? Free lang yun. Libre yun. Kaya, ako, magandang balita yun sa ating mga kamay-ari na hindi pa member. Mahilig pa naman sa free yung mga di ba? So, libre po yun walang bayad. Hindi namin kayo sisingilan. Ayan, good afternoon to all watching from Sacramento, California. Yes. Oh. Si Sir Eduardo Afable. Maganda dyan. Akala mo nakapunta na yun. Hindi, basta maganda, California. Malamig yata doon. Yun li alam eh. Sir, Sir Eduardo, ano po ba ang panahon dyan ngayon? Maulan ba dyan? Maginaw ba? Ano bang panahon? Mainit ba? Pa-share naman. Yes, ayan. Lagi po yan nanonood sa atin si Sir. Yes, tama. Okay. Sige, sir. So, start na ba natin, sir? Alright. Ayan po.
So, bali, ayan naman po, nakikita naman natin ang ating topic for today ay ang special access natin na mga kooperatiba. Ano-ano daw po ba yan? So, yun po yung pag-uusapan natin. So, number 1 po dyan ay securing assets free of charge. So, meron daw po tayong privilege na magdala or mag-deposit ng mga boxes natin or yung mga documents po natin, mga paper assets, dito po sa ating custodian or yung sa municipality or city treasurers natin. Yan. So, pwede dyan sa munisipyo, sir. Yes, ma'am. Kung saan po located yung kooperatiba, isa sa mga magandang privilege po ito, no? Kasi syempre ang kooperatiba may mga assets yan, may mga paper assets yan. For example, titulo. Oo, titulo ng property, na nabili ng co-op. Yes, na pagmamay-ari po ng co-op. Hindi po titulo ni Ma'am JD nung kooperatiba. Lahat po ng mga assets, paper assets, no, ng kooperatiba ay pwede po nating i-deposito sa City Treasurer's Office or sa munisipyo nang sa ganun po for safekeeping, and ito po ay free of charge. Ito po ay ginagawa na po ito, no, ng mga sobrang yayaman or yung mga mayayaman, yung mga gustong safekeep yung kanilang mga paper assets. Gold, pwede nga yun mga jewelries, mga ano pa ba, yung original ng mga sasakyan, for example, mga papers ng sasakyan. Even cash. Cash, pwede. Pwede po yan deposito sa mga banks Lahat ng mga natin pwede. Tapos, hindi ko alam kung paano man, pero pwede, may safety deposit sa banks. Tapos may bayad yun. Opo, sa bangko may bayad talaga, hindi ko alam kung magkano, pero tanong nyo na lang po, no, sa mga ano po ninyo, sa mga managers po ng mga banks ninyo. Pero sa kooperatiba, ma'am, yun isa sa mga pribilehiyo. Yung mga paper assets na meron po tayo sa kooperatiba, pwede nating patago sa Treasurer's Office. Kanina, bago tayo magkwentuhan session, hindi ko alam kung nandito ka na kanina, ma'am. Yung tanong ko kanina na, ano ba kadalasan ang pinapasok ng robbery? Bangko O City Hall? Bangko. Alam kasi nila maraming pera dun no? Siyempre, yun yung papasukin ko kung sa munisipyo wala naman akong mapapala doon, puro papel. Diba? Pwede din. Yung alam ng karamihan. So ngayon pala, nagka-idea tuloy No? At saka mas mahirap pasukin ng City Hall. Oo. Mas maraming tao Yun nga. Diba? Unlike sa bangko, isang ano lang, isang branch lang for example, tapos makikita mo na kaagad kung ilang security guard yun nandoon. Diba? Unlike sa City Hall, saan kaya yung dito? Oo. Maliligaw sila doon. Maluwang yung nun Diba, maluwang yung kanyang parang area. So, bago pa siya makalabas. Minsan sa City Hall, nandun yung PNP. Oo, madaming security din doon yung office Diba? So, ganun siya ka-secured. So, yun yung pribilehiyo ng mga kooperatiba. Ang maganda po dito is libre. Free lang. Diba sa iba nga may bayad? Di ba mahilig po kayo sa free? Pabatiin naman natin yung mga nag-comment, ma'am. Ayan. So, magandang buhay po kay Sir Jason. Ayan. And also kay Sir Gian. Malamig na tanghali po sa lahat. Nako, baka magkumot ka dyan, Si Sir Eduardo, sabi niya, it's 106 Fahrenheit. So, mainit. Summer. Oo, summer daw. Summertime. Summertime para sa California today. To all our friends there in California, God bless you all. Wala nang masabi. Okay, so kita-kits tayo sa susunod. Yun lang yung nasabi no? Umi-English kasi Umi-English kasi Right. Wow, all right. Take care. So, tawanan session na naman tayo. Si Master Gian kasi. Sige, so next po natin dyan. Ayan, number 2 natin is special interest rates on loans. So,
ito sir, entitled tayo na makapag-loan po, no? So, umbaga, meron tayong credit line sa mga bank. Kagaya na lang po dyan sa Development Bank of the Philippines, ayan, sa Philippine National Bank, and Land Bank of the Philippines, and other financial institution, except daw po ang Central Bank. So, yung mga, ito, sinasabi dito, yung mga bangko na nabanggit kasi ma'am, mga, ano to government-owned, mga government-owned, tama ba? GOCC? Government-owned companies. Pakicorrect na lang po ako kung tama po ako, pero yan po ay mga government banks. And ang kooperatiba po, tama yung sinabi ni Ma'am JD, na isa sa mga magandang pribilehiyo po ay meron po tayong special interest rate. Hindi ko po alam kung papaano po ito, pero siguro merong parang subsidy ang gobyerno para sa mga ganitong loans for the cooperatives. So, si Co-op, ang mangyayari po, si Co-op ay pribilehiyo po niyang mag-loan, no, provided na ma-comply yung mga requirements, So, para makakuha ng proceeds, ng funds, at yung funds na yon ay magamit sa operation. So, kaya po kung mapapansin po ninyo, ang daming mga advantages sa pag-i-invest po sa cooperative. Basta provided ng pinag-uusapan natin dito, matinong management team, matino lahat, walang corrupt, walang all other factors na basta sabihin natin na okay ang kooperatiba, ang management, etc. Napakaganda din talaga mag-invest sa cooperative. Dahil ito, mga mga magagandang privilege. Siyempre, kapag mababa nating nakuha yung loan sa bank, mababang interest, mamamaximize natin yung fund sa mga projects. Tama? And pag na-maximize natin yung mga funds sa project at naging profitable siya, ma'am, since maliit lang yung interest natin na babayaran, ang tendency, ma'am, makakapag-allocate tayo ng magandang interest on share capital o dividend. Dividend. Yes. Yan yung reason, nagkakaroon po kayo ng idea sa mga nag-i-invest po sa MP2, etc. Yun po yung isa sa mga advantages kapag doon po kayo nag-invest kasi government. Ano po sila. Ayun, kaya bakit, wow, ang laki ng dividends nila, bakit ganito, 8%, 7%, ganyan, versus dun sa corporate, di ba, yung iba, yung mga ibang private sectors or private companies, medyo mababa pa rin yung hindi pa nagde-declare ng income, ng dividends. Pero yung government natin ay nagbibigay. Ayan po yung ibang mga factors. Hindi ko pa po alam yung iba, hindi naman po tayo ganun ka-expert dyan, pero at least idea lang meron po tayo. So yun, may special interest rates po tayo kung tayo ay maglo-loan, no? Then number 3 po dyan ay exempted from pre-qualification bidding requirements. So, pre-qualified na tayo, sir, yung mga co-op kung sakali, no? Yeah. Kung mag-enter tayo sa isang project with the government. For example, ang kooperatiba natin, isa sa mga serbisyo natin ay construction na lang. For example, construction. Kung papasok po tayo sa project ng government, tapos construction tayo, ay hindi na po tayo hihingan as cooperative, hindi na po hihingan ng mga ilang mga requirements, yung parang pre-qualification bidding requirements. Parang tinitake na doon as, pasok ka na. Qualified ka na to bid. Ganon. So, ganon po yung pribilehiyo. Pero hindi ibig sabihin, sureball ka na ikaw yung kukunin yung serbisyo mo. So, sinasabi lang medyo pinagaan lang yung requirements to bid. Nice. Soon siguro, sir, no? Pwede na tayo dyan, yes, ma'am. no? Kasi, hindi naman tayo hihinto, ma'am, eh. Hindi naman tayo hihinto na mag-grow. Yes. Definitely. Kung parang, yes, may mga challenges. Pakiramdam natin, hindi tayo nag-grow. May mga times na parang pakiramdam natin, hindi tayo nag-grow. Hindi ibig sabihin, hindi natin pinipiling mag-grow. Yes.
pinipili natin mag-grow everyday. Pero may mga pagkakataon lang talaga na kahit yun ang pinipili mo mag-grow everyday, hindi pa nagmamanifest. Alam mo yung hindi pa lumalabas. Oo, hindi pa It lumalabas. takes time, sabi nga. Oo. So, ano lang yan, minsan, di ba, ang punong mangga, ma'am, igano katagal, ilang taon bago yan mamunga? Hindi ko 5 sure. years siguro. Matagal po yata. 5 years siguro. Oh, hindi ko rin sure. Pero, hindi yan, pag tinanim mo siya ngayon, hindi naman yan magbubunga Yes. after 6 months. And minsan, itinanim mo siya ngayon, tapos balikan mo siya after 1 week, 2 weeks, akala mo walang growth. Walang pagbabago. Oo. O, di ba? Parang same pa lang din siya. Parang ganun. Pero sinisikap niyang mag-grow. Di ba? Pero, yun nga, talagang, ang sinasabi lang natin dito, as tayo sa iProCoop, lagi natin pinipili, no? Mag-grow. Mag-grow. Yes. Kaya yung sinabi mo, ma'am, na in the future, magkakaroon tayo ng iba't ibang mga serbisyo na pwede natin i-cater ang mga government offices ay hindi malayong mangyari, ma'am, yun. Kasi laging ang ano natin is to grow. Yes. Prosperity. At para sa lahat po yan ng ating mga members. Hindi man natin siya maranasan ng, alam mo, yung ramdam na ramdam mo sa panahon natin, ma'am. Pero umaasa tayo na baka sa mga susunod na generation, sa mga anak natin, Yes. sa mga apo natin, maramdaman nila yun. Para Ayun. sa kanila. Okay. So next po natin dyan, ayan, represented by the city or provincial fiscal for the Office of the Solicitor General Cooperatives. So may privilege tayo na kumbaga tayo yung i-represent Ipagtanggol. ng mga ganyan. Ng mga government lawyers. Oo. So, pag mga ganitong usapin, mukhang si Ma'am RV Balaria ang dapat dito. Pwede, no? Pero to simplify, ang sinasabi lang po dito, as long as hindi po natin kalaban ay Republic of the Philippines, na hindi ko ulit masimplify. Ano ba yun? Ano ba yung Republic of the Philippines? So, sa hindi natin kalaban, kumbaga, si co-op, pag cooperative versus Republic of the Philippines, hindi tayo pwedeng represent ng mga government lawyers. Pero kung hindi naman Republic of the Philippines ang kalaban, yung nagsampa ng kaso sa atin or tayo yung nagsampa ng case doon sa kung sino man yun, ay pwede po tayong i-represent ng mga government lawyers. Oo, at saka itong maganda, ma'am, libre ang charge. Gusto nila yon. Gusto nila yon. Ewan kung gusto nila na attorney yon. Hindi, kasi hindi, syempre, nangako yung mga yan ng serbisyo at katapatan sa gobyerno. Kasi nga, part ng duty and responsibility nila yon. Kapag iniatang sa kanila yung trabaho na yon, talagang Gagawin nila yan. Oo, gagawin. Nakakahiya naman kung hindi natin kahit pakapihin man lang si attorney. So, Di ba? Pero yun ang sinasabi po, no? Ipagtatanggol po tayo sa abot ng kanilang makakaya ng mga government lawyers natin dyan as long as hindi Republic of the Philippines ang kalaban. So ganun kaganda yung privilege na meron sa mga kooperatiba. nice. Parang ayoko nang magtayo ng kumpanya na private companies. Co-op na lang ulit. Co-op Parang na lang, ano? Magiging multi-purpose naman tayo, sir. Ayan. Mhm, Diba? So, dun na. Lalaki na talaga siya. Ayun. So, wala naman na? May additional pa ba, sir? Actually, itong mga privilege na ito, I think hindi kasi ito na-discuss the past. Hindi po. Ilang mga privileges ang na-discuss, pero may mga ilan na hindi. So, ilan lang po ito sa mga hindi pa na-discuss. Pero, alam ko, marami pang mga pribilehiyo sa cooperative ang hindi pa po namin na-share sa inyo. But, don't worry kasi i-share po natin yan sa inyo. Unti-untihin lang natin. Ayun, may sinabi si Sir Eduardo. Napaka-active talaga ni Sir Eduardo, ano? Oo nga. Ayan.
Nice to heard your future plan. Yeah. Mhm. Ano yan yung future, yung mga future plans, nagbibigay sa atin ng hope at saka inspiration. So kapag namatay na yung, kunwari, hindi ka nagpaplano, hindi mo nakikita yung future, hindi ka nagpaplano, tendency, mawawala ng, parang hindi ka na-inspire, hindi ka magkakaroon ng hope. Yes. At ang hirap na, meron akong napakinggan, ang sabi niya, kapag ang hope ang nawala, sunod na daw doon, suicide. According sa studies, pag hope na po ang nawala, suicide ang susunod. So, nakakatakot yon. Oo. Kaya tuloy-tuloy po yung ating, tuloy-tuloy po yung pangarap natin. No? Minsan nga, ma'am, di ba, dati, mangangarap ka. Ewan ko lang kung pangarap mo pa rin ngayon makapag-travel sa ibang bansa. Oo naman, pangarap sir. mo pa rin. Oo naman. Dati, nung nag-start kami nila Sir Joma, nung wala pa pong cooperative, makwento ko na lang po ha, Kwentuhan session naman kaya po, nga sir. kwentuhan session Di bali, pagtapos ko na po magkwento, wala na rin pong ulan. Hopefully. Pero, ito, way back 2017, nagkakausap na kami ni Sir Joma. Tapos nag-meet kami personally noong 2018. Ng early months of 2018. And then, sinabi niya sa akin yung business model, tapos yung vision niya dun sa business. Wow, kaho. Wow, kung totoo ang sinasabi nitong taong to, yayaman ako. Yun yung nasa isip ko, ma'am. Kung totoo yung sinasabi nitong taong to, ni Sir Joma. Opo. Sa isip ko lang yun hindi ko syempre sinabi sa akin. Kung totoo yung sinasabi nitong taong to, magbabago buhay ko. So, then ayun na nga, doon na nagsimula. Dati kasi pangarap ko rin makapag-travel, matatakan yung passport. Alam mo yung may passport, ang daming pages ng passport, di man lang matatakan kahit isa. Oo. So, matatakan man lang. Noong 2018, alam mo ma'am, nakakatuwa, natatakan yung passport ko. Saan kayo nagpunta? Ayun. Nag-travel kayo? Sa Davao. Hindi, joke lang. Nagpunta po kami sa Indonesia. Sa Lombok. Lombok at saka sa Jakarta. So natatakan yung passport ko doon. Doon natatakan naman na noong 2014. No? Pero hindi para mag-travel na dati kasi pangarap mo mag-travel. Ngayon nung 2018 pumunta kami para sa business travel. Business. At dahil doon parang naramdaman ko na mukhang madalas na namin tong gagawin. Kasi nga business yung purpose. Kaya hindi nagtagal nasundan ulit. Kaya nagbalik ulit kami doon tapos nadaan naman ng Singapore, etc. Madami nang tatak yung passport. Madami nang tatak yung passport. Pero mas marami pa rin walang tatak. Marami pa rin. So, dumating na ma'am sa point na hindi ko na pinangarap mag-travel. Bakit? Kasi natupad na siya. Natupad na siya at saka alam kong matutupad pa siya in the future. Kumbaga, given na siya. Kaya sir, yung pangarap namin, dati, kung hindi ako nagkakamali, nasa SM Aura. SM Aura ba yun? Basta, nasa SM kami ni Sir Joma. Ang napagkwentuhan namin, bibisita kami either California at Boston. Wow! Makikita na kayo ni Sir Edward. Sir Edward, Diyan sa California at Boston. Hindi na po namin siya pinangarap. Hindi na siya, pangarap kong pumunta sa Boston. Pangarap kong pumunta sa California. Hindi po ganun ang usapan. Ang napag-usapan namin, bibisita talaga kami sa California at saka sa Boston. Ang purpose? Ang purpose, sir? Siyempre, ang main purpose doon, siyempre, napaka-importante naman. Manood ng NBA. At saka bumisita sa kapatid niya na nasa Boston. Sa pamilya ng kapatid niya. So, hindi na siya pangarap kasi alam namin na doable na siya dahil sa situation. Yes. Doable na siya. So, ibig sabihin nun, ang point lang dito is
Yes, doable na yung makapag-travel sa ibang bansa. Hindi na siya kasama sa bucket list. Kasi alam namin na anytime soon, pupunta kami Pwede. dyan. Anytime soon. Hindi na yung dati na, pangarap ko talaga kasi kailangan mong pag-ipunan, kasi kailangan mo ng ganito, ng ganyan, kasi kailangan mo mak-qualify muna sa mga promos, etc. Di ba? May ganun pa tayo Yes. dati. Ngayon, Sir. hindi na. Lately, nagpaplano tayo pumunta ng South Korea. Di ba, ma'am? Pupunta ng Thailand na puro plano. Pero, di ba nagbibigay ng hope? Di ba? Ng Yes, may inspiration. hope. Oo. Oo. Tapos ngayon, syempre, since doable na yung travel, ma'am, mangangarap ka na naman ng iba. Mangangarap ka na naman ng bago. Bago na. Mhm. So, So, may hope. may hope. Yung hope hindi namamatay. Yes. Hindi nawawala. Nagiging given na yung iba, tapos manganganak ulit ng bagong hope, ng bagong inspiration. Dahil kapag hope na po, o yung pag-asa na po natin ang nawala, susunod na po dyan, suicide. Ba't parang nalungkot po kayo bigla? Sa sinabi. Ma'am, parang nalungkot ka. Mangarap pa tayo. Parang ang lungkot ng ano mo sir. But, binigyan lang natin ng emphasis, ma'am, na Patuloy ang let's pangarap. hope. No? Diba? Let's hope. Yes. And yung hope sa Bible, no, sa Bible, ang hope, hindi siya yung hope na yung ang definition ng hope sa Bible is hindi yung hope na umaasa ka na parang hopefully mangyari ito. Hindi ganun yung definition ng hope doon. Ang hope na ginamit doon ay assurance. Assurance na mangyayari yung inaasahan mo. Meaning ng hope doon, sure. While ang meaning ng hope dito sa mundo ay Umaasa. hopefully. Baka sakali. Ganun. So, ayun, yun lang naman. Ayun. Amen? Amen. So, ang dami nating natutunan, ano? Tandaan niyo po yan. Kailangan natin ng hope. Ayan. Yan. Kaya ang kooperatiba po natin sa leadership at pangunguna ni chairman, alam mo naman si chairman gaano ka visionary ang taong yan. So parang nakikita na niya ang 10, 20 years. Nakikita na niya o pilit niyan tinitignan ang 10 to 20 to 30 years from now. Kaya naman yung nakikita niyang vision, ibinababa niya sa management team, para ang management team ay manatili yung hope, yung fire, no? Para hindi mo mamalayan, uy, ito na yung sinasabi ni Sir Joma. Kaya salamat ng marami sa ating chairman. Yes. Ayan po. Thank you. Yun. So, that's it for today, sir, no? Wala naman na tayong additional po sa ating kwentuhan session. Wala nang additional, ma'am. So, yun po yung mga pribilehiyo na pag-usapan po natin. And of course, again, i-remind po natin ang ating mga kamay-ari sa ating darating na second General Assembly This coming Saturday. Anong oras na ngayon, ma'am? 2 p.m. 2 po. p.m. Ayan. So, kita-kita po tayo dyan. Kung kaya nyo po, punta po kayo sa office. Pero kung nahihirapan po kayo at challenging, no? Pwede naman po yan. Live po yan sa ating private group. Yes. Pero, meron silang kailangan gawin, ma'am. Mag-attendance. At saka, panoorin! Panoorin nyo na po in advance yung ating pong mga reports. Kasi hindi na po natin siya ulitin, sir. Hindi na natin uulitin yan. Kaya kailangan po mapanood nyo siya para magkaroon po kayo ng idea, and kung meron kayong mga questions and suggestions, masabi nyo na po siya kaagad. Yes. Dahil ang pag-uusapan po natin ng live sa General Assembly na po ay yung anong aksyon ang gagawin natin, ano yung mga panukala ng management, ng board of directors, no? At ano pa ba? At of course, yung pinakahihintay po ninyong dividends. Yes. Ang ating dividends and Magkano patronage. kaya, ma'am? May idea ka? Wala din eh.
Secret daw eh. Secret eh. Nasa ano eh. Nasa finance eh. Nasa finance eh. Pero i-report po natin yan. I-reveal natin yan. I-unboxing natin yan sa Sabado ng 2 p.m. Yes. So, thank you po sa ating lahat at magandang buhay po at lagi po nating tatandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. God bless. See you sa Saturday, 2 p.m. Yeah.